Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, kulong na, nako. Ito ang karma, lisensya, tanggal. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ayon sa datos ng sumbong sa pangulo.ph, mayroong mahigit 140 flood control projects na naitala sa Laguna mula 2022. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 8.5 billion pesos. Kung susumahin, pinakamaraming nakuha ang 8 sa 9 na kumpanya ng mga diskaya, naaabot sa 24 projects o halos 2 billion pesos. Ibig sabihin 1/4 ng pondo para sa flood control projects ng lalawigan ay diskaya ang humahawak. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Hindi lang isa o dalawa, kundi 9 na construction firms pala ang pagmamayari ng pamilya Diskaya. Inamin ito ni Sara Diskaya sa kabila ng lantarang pagtanggi sa koneksyon niya sa ilan sa mga ito. Sa 9 na kumpanya, Chief Operating Officer ang asawa niyang si Curly sa 6 nito. Base sa calling cards na binunyag ni Senator Risa Hontiveros, ang pamangkin ni Curly na si Romalyn Mando, ang manager ng St. Timothy, habang ang pamangkin niyang si Mari Tony Miligrito, humahawak naman sa Elite General Contractor. At ang panganay naman ni Sara at Curly na si Gerard, kontrolado ang Waymaker OPC, itinanggi naman ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado na yumaman sila sa DPWH contracts kahit na nag-viral ang kanyang video kung saan sinabi niya mismo dito na guminhawa ang kanilang pamumuhay simula nang mag-DPWH sila. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Proud na proud pa mga kababayan, ang dahil lang sa payong bibili ka ng ganong kamahal na kotse. Aba talagang proud na proud pa siya dito. Yes sir po. No? Well, anyway mga kababayan, ito pasadahan po muna natin ang balitang ito. Ito po post ni Teo Moreno mga kababayan. Kasi ito pong si Claire Castro mga kababayan, pinaparatangan si former President Duterte na wala raw nasibak sa panahon niya dito sa DPWH. At proud na proud itong si Auntie Claire dahil si President Bongbong Marcos lang daw ang nakagawa nun mga kababayan. Pero ito po ang hindi siguro alam, no? Ito po siguro ang hindi alam ni Auntie Claire mga kababayan. Ito, pakinggan po natin si former President Duterte. Nung panahon niya po ito dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. So, may nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon niya? So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Alleged Bagman is the district engineer, has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of said district engineer, but until now it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Well, the Secretary of DPWH is listening now. Maybe somebody should relay the message na itong si district engineer, kung sino naman itong yawa na ito, you are relieved beginning tomorrow. You are
are listening, this is nationwide. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow. Noon time. Former District Engineer Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Belica regarding the involvement de Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Marlene Ingolio, district engineer, pati si district engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa district engineer pala itong yawa na ito. District engineer Divinadera, Ramon Dinadivera, pati you are relieved and report to your secretary by tomorrow. District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental. So, ang dami nila pala mga kababayan. No. Abinales, OIC, Samis Occidental 2nd District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. So yan mga kababayan, napakarami po palang mga district engineer, no? Ang mga nasibak sa panahon po ni former President Duterte. Pero si Auntie Claire, hindi niya po alam yun mga kababayan, di ba? O, ibig sabihin mga kababayan, sabi niya pa, hindi pinupolitika. Di ba? O, kanina di ba sa pagsimula ng video ito, sabi niya hindi po ito pamumulitika. Kung hindi ito pamumulitika, bakit ganun ang statement mo? Hindi mo man lang inalam na ito mayroon pala. Yan po ang gamit ng Presidential Anti-Corruption Commission ni Sir Greco Belica, di ba? Na-mention kanina, di ba? Si Sir Greco Belica. Yun po ang gamit niya. Kaya ngayon alams na po natin yan, di ba? Kaya nga binuwag agad yung commission na yan eh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano Yes. ano ito mga Grabe Rolls-Royce, 28 lang. Ferrari? Kami nga wala eh. I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo nga. Sa mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce Meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung
anong tawag dito, yung Cadillac and the Cadillac GMC. Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Sa Auto. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes po. What other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. Mm. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... 4 kids lang. Bigyan mo tig-isa pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. So, 4 yung anak niya, no? Ginagamit nila araw-araw. 28 po yung sasakyan. Mga kababayan, ba sino po ang nagdadrive sa iba? Oh. Well, anyway, ito mga kababayan, kapapasok lang na balita, mga karibin natin, no? Ayan, no? Si spokesperson ng House of Representative na si Princess Abante, nagsalita na po about po kay Saldico. Aba, nakita na. Natuntun na kung nasaan na si Saldico, mga kababayan, no? Sabi po dito sa balita, Saldico in the US. Ako Bicol Party List Saldico is in the US, United States for the medical treatment. Aba, nagkasakit pala agad si Saldico. House spokesperson Princess Abante says, co-former appropriation panel chairman has been accused by Nabotas Representative Toby Chanco to have inserted 13 billion of government project in the bicameral conference committee. Ito, pakinggan po natin si Abante, mga kababayan. Made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with Office of the Secretary General. Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan Wala po pa expected? ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with Wala na naman po silang alam, mga kababayan. Ang importante, alam po natin na nandun po sa US itong si Saldico. Medical treatment, nagsakit-sakitan agad si Isko, Ganyan naman talaga mga politiko. Ang bilis magkasakit pag na may isyong kinaharap, mga kababayan. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, just the 2 names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises and Freebell Enterprises and yung isa Auto Art. Auto. Sikat din itong si Soto. Dealer ako ng kotse. Baka ikaw yung binilan, Baka ikaw rin yung may-ari ng anong yun, nagtatanong lang kasi ang yabang naman ni Soto, mga kababayan. You don't need to do that, no, mga kababayan. Hindi mo na kailangang sabihin pa nga, dealer ka ng kotse. Ano ngayon kung mayaman ka? Diba? Yes. Okay. Thank you. Mr. Revalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Ito talaga, naawa ko sa taong ito. Pero ka ba, abogado? Ikaw may-ari ng Wawaw. Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017. Up to now. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo?
Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. May gaminig. Naawa ko sa taong ito. Tingnan nyo ang itsura. No? Nahihiyang magsalita na sila po ay magnanakaw. Eto mga kababayan, dito po sa mga politiko or sa mga contractors na ito, mga kababayan, no? Nagagalit po sila pag yung mga pamilya nila, yung mga anak nila, yung mga relatives nila ay nadadawit dito po sa kanilang mga ginagawa. Pero nung nagnanakaw po sila, or nangungurap sila sa kanilang mga project, di ba? Hindi po nila inisip na posible palang madamay ang pamilya ko, no? Pagdating ng panahon, baka ikahiya nila ako. Hindi nila inisip yun. Tapos ngayon, sasabihin na, wag nyo naman pong idamay ang mga anak namin. Diyos ko po, wala silang kinalaman dito. Bibiruin mo naman. Yung pinakain mo sa anak mo, yung ipinamigay mo sa mga relatives mo, yung pinakain mo sa kanila nung mag-party-party kayo, galing pala sa nakaw. At hindi lang basta-basta ganun, mga kababayan. Galing sa pinaghirapan ng taong bayan. Tapos yung nag-contribute para mag-party-party kayo dyan, di ba? Yung nagbibigay ng tax, yung taong bayan, naghihikahos. Tapos kayo, lang 28 na sasakyan. Bumili lang sasakyan ng dahil sa payong lang. Tapos ipapagamit nyo sa mga anak nyo, tapos sasabihin nyo, huwag nyo namang isali yung mga anak namin, wala silang kinalaman. Nako po. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito mga karibin natin. Dapat siguro makulong ng lahat ng ito. Ikulong ang dapat makulong. Para naman ay hindi na po sila pamarisan. Ayan mga kababayan. Please don't forget to subscribe. Maraming salamat po.